A year before retiring from basketball, siyempre, sabi ko, what will I do after playing basketball? Lahat po ng player, yun ang question mark, di ba? Hindi ko rin alam anong mangyayari sa akin. Kaya naging sleepless night ako. Hindi ko alam ano magiging future ko. Pero now, with this, where I am now, I know I'm secure for the rest of my life. Kaya yun ang pinakamasarap eh. Yun, wala ka na masyadong inaala-ala, di ba? Kaya yung... Ang sarap naman kung lahat tayo makarating sa ganong stage na wala ka nang iniintindi, sir. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect, happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Meet the Agribusiness Connect panelists. Rice and corn, high-value crops and orchard, smart farming and precision agriculture, livestock and poultry, aquaculture, mechanized farm machineries. Exciting prizes and giveaways are waiting for you. Win a trip to Taiwan, made possible by B&G Travel and Tours Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Win exclusive gift certificates from Kiwami, Japanese Master Kitchen. Lucky winners will be announced at Agribusiness Connect. Don't miss it. Traveling anywhere around the world? Book with Mango Tours Houston for exclusive discounts. We would like to thank our major sponsors. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. Tate Vanaman Feeds, best value solutions for shrimp farming. AgriDom, empowering you with digital agriculture. Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos. All certified equipment, a company steered by experts, manned by professionals. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Tuburan Coffee, hand-picked and roasted with love. And Tuburan 360, Nutri-Hydro Plant Nutrients. Think precision, think Nutri-Hydro. Villa Orbe Farms, pioneer of pure Berkshire and grass-fattened crabs. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. Dendrotonics, agarwood and deforestation. For God, country, and wealth. Bio and Biofertilizer. Teknolohiyang Pilipino, gawang Pilipino, para sa Pilipino. Yamang Bukid, galing sa kalikasan, alay sa kalusugan. Rick Zwan, sharing a healthy future. Restore Solutions, reinventing sustainability. Transfer it, print on anything. Don Benitos, pambansang cassava. We would also like to thank Sugarcane and Beyond, RSL Fish Crackers, Innovative Agro Industry, Rumsol, Boa Machines, Turbulent Greenhouse, Crispy King, Asil Laboratories, Don Ricardo's Lechon House, Bank of Makati, Godel Chocolate, Card MRI. See you in Agribusiness Connect.
Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Pero now, I'm still doing basketball. Ano ako, commissioner ako ng UNTB Cup. Oh, UNTB is a station, right? Meron na siyang basketball tournament para sa mga government employees. Ako commissioner doon. Kaya every Wednesday and Sunday, doon I'm busy that from 2 o'clock to 7 o'clock ng hapon to at night, 3 games a day. Sideline pa rin. Sideline pa rin. Hindi mawala yung heart doon sa still, first passion. I still, up to now, pag nasa bahay ko, agribusiness, news, pag may magandang basketball, pagka maganda lang. Itong FIBA, hindi ko pinanood kasi alam ko talo na. Pero ang pinanood ko lang sa Iraq, yung nanalo. Still, hindi mawawala po eh. Hindi mawawala. Talagang you're still in contact with your colleagues? Some. Pabiosa, Like Philip Cesar. Yeah. Cesar naman, he's with Senator Jinggoy. Nasa staff siya sa Senate. Okay. Yun ang best friend ko naman kasi sa CRISPA ever since kami yung tinatawag na 1-2 punch. Talagang yung CRISPA runs the basketball team as family. Kaya yung mga anak namin, anak nila, kami magka-compare. Di ba? Tapos yung mga wife namin, magkakaibigan din sila. Net, join us. Hello, ma'am. Si Sir Buddy, si Sophia, Buddy lang, sir. Buddy Cathy, si Monet. Hi, ma'am. Oh, see? I still at back a small basketball court. Okay lang kayo to walk? Yes, sir. We'll walk slowly. Kahit hindi ko tapusin. Oo. Kahit hindi na tapusin. Come. Ang laki pala ng tinanggal na minog na lupa rin. Dati, the area is hanggang dito lang talaga. Dito yan lang. Yan maliit end. lang, nakakadaan. Okay. Kaya lang nabili, pinabakbak uli yan. Para lumuwang tong Tapos, before, during harvest, all the trucks are here. Now, all the trucks are parked at the back na lang. At the back. Lanzones, durian. Oh, may durian din? May durian. Isang puno na kaya lang inulan to na ngayon, kaya hindi maganda. Yun, di ba, yung nag-uulan. Malapit na mag-harvest nung nag-uulan. Si si Mon Fernandez, mas bata sa inyo? 1 year. Pero almost so kayo sabay kami. Yes, opo. Actually, si Mon Fernandez, when naglalaro pa siya, nagtayo rin siya ng poultry somewhere in Batangas. Kaya lang, hindi rin tumagal kasi kasosyo raw niya NPA. No permanent address. Ganda pala rito, sir. Oh. Kaya, enjoy ako pag nandito. So malaki pa to. Mas malaki pa to. 6 hectare, almost 6 na. Wow. Almost 6. Kaya, we do not know yet what to do. Pero plano, again, magbabakbak uli if you're gonna put up another building na, a building that it will laman na 80,000 heads. Yun yung multi-tier. We will try that one building. Pero that will cost you 50 M. Yeah. Grabe, no? Grabe. Pero times, yung 1 building is para equivalent to 4 buildings. No, 2. Kaya almost the same. Kasi 1 building, nung tinayo ko po yun, umabot po ng mga 17, 18. Kasama na yung mga machineries. Pero now, meron pong nag-o-offer na yung ganung bahay, gagawin niyang yung 2 hawla lang, 2-tier, dahil na 2-tier. Sinisingal ako ng 22 million. Tapos yung lahat ng equipment ko sa loob, basura na. Ay naku, hindi na ayaw ko. Hindi pa ako bawi dyan eh.
Di ba? Parang ibabasura ko lang siya. Mm. Tapos magpapalit ako ng 22 million. Eh, 22 million, tatayo uli ako another bahay na 38,000, di ba? Kaya ako hindi, siguro dapat ako mag-rethink kayo ng to offer na mas murahan yung pagko-convert, yung convert. Masyado mahal yung conversion from tunnel type to multi-tier. Kaya magtatayo na lang ng ng bago. Few step more. I'm going to tire you so you will eat plenty. May mga saba rin, sir. We do not know what to do. Anong pwede tanim dito, Sir Buddy? Sa saging, walang katapusan eh. Walang katapusan. Yung minsan nga, binaon mo na, mamaya, Talikod ng tree. Gano'ng kalalim na nun. Multaw pa. Kasi dati, naghuhukay po kami, minsan iba, tinatabunan yung malalalim. Nabubuhay. Lumalabas na naman yun. Ganun pala ang saging. Parang Padamihin damo. na kaya natin itong saging. Parang meron para dumami. Yung rambutan, wala na eh. Hindi na ganun ka... Mababa presyo. Magkano, ang pinapakyaw sa rambutan? 40. 40? Per kilo? Kilo? Hindi. 40,000 to, sir. Ito? 40,000? Ilang puno yun? Pero ito, 2,200. Lahok-lahok ang variety. Lahok-lahok kasi. Lahok-lahok. Dapat hindi Oo. Ayaman na, andyan na eh. Kasi, Pero saging, sir, mabilis. saging. Mabilis. Nagpatanim pa nga ako dyan siguro nasa 50 na lansones na yung long Yung bago. So, kaya lang, yung iba, ang bilis lumaki, yung iba. Okay kayo to walk? Sige, sir. Diyan na lang. Ako pa nang ulit. May dragon fruit pa. Bagay ba dragon fruit dito? Hindi, Yun akin naman, Sir Buddy, lang eh. Laro. Kasi habang nagbabantay ka ng manok, bakit mo kami dinaan dito? Alan, ang tarik. Ayoko nga. Matarik. Matarik yun eh. Oops. Sir Buddy, dito tayo. No, from there, you can see the whole area. Yes, sir. Hill pala talaga siya. Hill po talaga eh. Tapos may mga staff ka rin dito, sir. Meron po. Mga tao mo rin yan. Meron po, opo. Ang ganda pala dito. Ito yung highest point niya. Highest point po to. From there, you can see the mountain. Anong mountain yun? Banahaw ba yun o? Banahaw or Makiling? Ito yung pineapple. Saka dragon fruit. Ito yung pineapple. Yung pineapple hanggang doon. Dati, ang ganda niyan. Ang ganda pala dito, sir. Yan yung farm. Laki. Opo. Ang laki rin. Hindi lang kita yung mountain, kasi cloudy. Ito rin, kakapanood ko dun sa mga vlog-vlog. Ito, bagong tanim ng pineapple. Sir, ako suggestion ko, saba. Alam mo ba ang saba? You can harvest every week. Every week? Pag madami ka. Pag madami ka, every week, meron kang ma-harvest. Tapos yun, kasi meron akong napuntahan sa Leyte. Though medyo malaki yung sabahan niya, parang something like 10 hectares yata. 10 or 20 hectares, parang ganyan. Every week, meron pagdating ng Friday, nag-harvest na siya. Friday,
Saturday, may sarili siyang truck, dadalhin niya sa Tacloban. Every punta niya, parang 30 to 50,000. No management. Kasi old trees na tumutubo-tubo lang. Parang matagal na yung farm, nandyan na, tumutubo, pag namunga, putulin. Walang management. Ang ano lang niya, ang management niya is to harvest. Galing, galing. Padamihin kaya natin to. Yung mga saging. Oh. Or meron ka lang, meron naman binibigay yung LGU na mga yung mga saba na magaganda na. Hindi yung native, yung malalaki. Ay, malalaki. Ay, ang bilis mo naman padamihin yun. Saan ka nakakabili nun? Wala ba sa DA yun? Meron sa DA yun. Ha? Sa DA? Hindi, Mindoro, mga native yun eh. DA, sir, meron yun. Sa DA. Sa provincial na DA. Sabahan lahat yan. Ayun, dyan meron po dyan. 22 hectares na yan. Oo. Meron nga po dyan isang sabahan, kinat lahat. Ewan ko kung anong gagawin. Anong gagawin niya? Pero nung nakita namin, nilalagyan ng apog, pinapatay. Baka magpapalit siya. Magpapalit siguro. Oo. Lakatan? Lakatan na yata tatanim. Saba, lakatan. Pinilit ko yung dalhin dito. Ito magandang lugar eh. Ganda. Dati dito yung plano namin magtayo ng bahay. Bahay, yes sir. Ang ganda rito. Ang ganda pala. Ito, San Pablo to? Yung may ilaw na yan. San Pablo. Yan ang San Pablo. Yung huling finiture ko na saba, sabi niya, yung 4,000 square meter lang na saba, in 2 years time, kayang kumita ng 3 million. 2 years. 2 years, 4,000 square meter. Forget the agarwood. Talaga? Mag-alat ko, 1 hectare. Imagine mo yun. Here I have 1, 2, 3, 5 hectares. 2 hektarya, lalagyan ko ng 2 hektarya pala, yung 4,000 square meter lang eh. Oo. Kalat hektarya pala tatamnan dyan. 2 hectares. Mag 2 hectares ka. Ang matagal lang doon, yung first na bunga. Kasi coming from the young plant. Pero after a few months, may ma-harvest ka ulit kasi ngayong anak. So sunod-sunod na yon. Sa kakagandahan doon, hindi ka to din latundan. They take out the suhi-suhi, pero they replant it, di ba? Isa-isa. Ito, At least kung kahit 5, yung more succeeding doon sa 5, pwede kang ilipat mo para paramihin mo rin. Yun magiging project. Maganda, sir. Basta tanim ko lang yun, yung agarwood, baala siya. Kalat mo lang, sir. Hindi, nandiyan na kasi. Kalat mo lang. Kakalat ko lang din. Ito talaga dati, malinis to. Kaya hindi ko na pinalinis kasi balak lang sana namin dito yung rest house. Hindi na naman natuloy-tuloy. Kasi nung pag dito rest house, kita mo lahat ng ganda. Feeling ko mas malaki kita sa saba kayo sa Saba? pineapple. Oo. Saba na tayo. Ayaw ko ng pineapple. 1 year, 8 months yata inabot yung pineapple namin. Diba? Harvester yung rambutang yan. Sirain ko na yung nawasan ko na. Hindi, wag mo nang wag ka nang manira. Tamnan mo yung mga bakante. Hanap tayo ng space. Di na lalagyan natin. Oo, wag na munang Nakakatuwa. sayang eh. Dati, kukunti-kunti yan eh. Pero hindi pa namumunga yan. Hindi pa. Libang ko lang naman to sa yung mga plants. Kasi, Yes, sir. Yes, sir.
kakapanood din sa'yo. Parang pag napapanood mo kasi, parang wow, ang galing, di ba? Masarap yung mga ganito, mga pang, sabi mo nga pang regalo mo. Oh. Ano rin ako, UT University. Oo. UT University. Ganda. Tanong mo pala yung chicken farm din. Pagka minsan summer, diyan kami nagka-camping sa taas. Habang nanonood lang sa baba. Diyan kami papag-ihaw-ihaw. Ano. Minsan dadalhin ko apo ko dyan, magse-set up kami ng yung plastic na swimming pool. Oo, kasi, pero in the future, another house here. Then, ano lang, yung low, pang, iba yung may napupuntahan mga bata na ganito eh. Pero yung mga anak mo, bihira pumunta rito? Bihira. Pero, sabi ko, dalas-dalasan nyo. Gusto yung mapunta sa inyo to, dalas-dalasan nyo. Let's go, let's eat. I had about 90 Peking duck. Oh? Saan nakalagay? Nandun sa likod. Malayo. Kaya ko lang sinabi, kumuha ko ng 2 lalaki yung pina-adobo ko sa kanya. Ngayon. Let's try. Oy, Alan, ilawan mo kami. Si Buddy, Sir Buddy, bata pa ako. Try mo, sir, yung saba. Yeah, kasi nung napanood ko na rin yung saba nagkaka-idea na ako eh. Kaya sinabihan ko si Pando, yung caretaker ko, yung saba, nagaan yun, tanggal yung mga dahon na para dumami. Yung papa. Pero mas maganda kung makakuha ka, sir, ng yung bagong breed, yung bagong variety. Yung malalaki yung bunga. Mag-research. May nakita nga ako nun. Mag-research ako nun. Kasi madaling i-dispose yung saba. Buti na nag-gym pa ako. Kung di ako nag-gym, di lalong... Hindi, sa puyat lang ako. So, sir, happy ka dito sa... I'm so happy. I'm so happy. It makes me feel young. It makes me young. I'm happy. So happy about this. Kaya sabi ko, very proud ako dito kasi nabuo ko to ng Nabuo ko to ng Sige, sir. taas naman yan. Kawawa to mga babae, bababa. Di, kaya ko. Naaawaan mo sa sarili ko talaga. Ay, hawakan mo ko. Hindi, kaya, sir. Hindi naman pala ganun kataas. Ka na. Dito. Dito na. 2 magandang lalaki alalay sa'yo. Oh, din. Ayan. Yan. Alright, thank you po. Ang allowed mo, 5% lang. Lang. Ang pagka more than that, hindi mo makukuha yung bonus na piso o 2 piso. Kaya may naka-record siya in House 2, day 28, 1.6 na. Ang ADG niya per day is in average daily gain na ADG, 93. Kaya bukas to, nasa 1.7 na to. Kaya okay yan, mas malaki yan. Kaya, pero FCR niya 1.33. Kaya pasok na pasok po yun. Kaya ang ganda po nito. Sa yung House 1, ganun din. 1.6, 98 grams. Kaya ang nagka-problema itong House 5. Itong 5. Kaya ngayon, nag-harvest naman, i-report nila sa akin, unang truck na lumabas, 2,560 heads, 4,400 kilogram, 1.73 ang average weight niya. Pero hindi pa po makukwenta yun na FCR niya. Pero sa huli yan ang computation ng FCR. Kaya, ngayon, hindi pwedeng walang report every day. Para hindi ka na, saka may CCTV ka. Saka hindi, pag alam mo naman,
Ewan ko po, pero mararamdaman mo kung meron May kalokohan, kalokohan ng ang tao. tao. Mararamdaman mo eh. Nararamdaman. Hello po. Wow, ang dami! Ang dami. Ba't po ang dami? No, this one, afterwards, after the harvest, I will not then eaten. Yeah, yung mga tao. This is for us. This is extra for if you want, you can take. This is the itik. This is Not the itik, Peking duck. This is adobo. As usual, tilapia. Kasi this one, malapit tayo sa Taal eh. Sa Laguna Lake pala. Really, I do not know what to serve you. Asa yung buko? Alright, so kasama pa rin natin si Sir Ate ko. Sir, at andito tayo sa kanyang dito sa farm kasi nga harvest Harvest time. Sir, na-delay yung mga dating ng ibang trucks. ibang truck. Oo. Oo. Sa kaninang hapon nakita natin yung mga ibang loading. So ngayon hinihintay natin yung ibang mga trucks pa. On the way na raw. On the way. By the way, ang farm ni Sir Atoy ay andito sa... Kalawan. This is part of Kalawan. Kalawan. Already. Parang nasa dulo ng Kalawan. Kasi I'm near Alaminos. So akala ko Alaminos, yung pala Kalawan. Okay. Sir, nakita natin yung farm. Impressive. Sabi mo nga, achievement mo to. Yes, really. I'm proud of it. Very proud of it. Sir, bigyan mo naman kami ng tips. Paano mo minamanage itong business na to? Actually, it's a business pero I don't treat it as a business. Okay. Parang ito ang nagiging passion ko ngayon. Na every grow, paano ko mapapaganda, pinag-uusapan namin, paano ko pagagandahin yung manok. Para kasi pagka magandang manok, magandang business side. Pero kita. it's a fulfillment also kasi yung manok may buhay. Sana kung yung manok naiintindihan natin yung sinasabi niya, madaling alagaan, 'di ba? Kasi 'di ba? Kaya ang pag-alaga ng manok sa tingin lang kung matamlay ba siya, makisig ba siya, doon lang natin malalaman kung healthy o hindi. Kaya how are you going to treat it? Kaya pag nabuhay mo siya at napalaki sa konting kinain, malaking achievement yun. Pero business side, pero it's still a passion kasi hindi pwedeng puro business naman. Kailangan may passion ka na gawin. Kasi siguro naman, kaya sinasabi ko, I'm very proud of it na from the scratch na itayo ko to, na nabuhay to. Kaya nagiging passion ko na to. Ever since naman kasi parang, dati parang hindi ko inisip na business to. Nung sinabi nung friend ko na magtayo tayo ng poultry. Kasi hindi, naghanap akong lahat. Wala talagang basta matayo lang. I don't even know anything about how to grow chicken. I only know how to eat chicken. Paano yun, sir? Pero talagang passion lang na... Passion. Pero saka still, katulad ng sinasabi ko sa iba na kailangan ituring ko siyang as bagong panganak na baby. Kasi nga ito, from the scratch, hanggang ito nabuo, pero hindi mo pwede siyang pabayaan. Kailangan alagaan mo. Alam mo lahat nangyayari, hindi mo pwedeng ipagkatiwala lahat. Parang hindi maganda yung na hindi pwedeng iwanan na lang dapat basta naka-hands-on. Kailangan hands-on ka talaga para maging, kundi one way or another, hindi magiging successful sa tingin ko. Kaya hands-on. Alam mo lahat, every details na nangyayari. Kaya ako, nang-aaway ako dito pag hindi sila nagre-report sa akin. Pag, let's say, I have commitment sa Maynila, and then, but the next day, I have to know what's going on here. Hindi pwedeng wala every details, ilan ang kinain ng feeds, ilan ang namatay today, alam ko lahat. Every day, may nagre-report sa akin. Paano yun, sir? Paano pinag-aralan lahat yon in very short time? Kasi nga, di ba, from different
career ka, no? From a basketball player to artista, now a chicken grower. Sir Buddy, makulit lang ako. Keep asking. Aha. Asking, and then kasi yung mga integrator na din lumalapit, tinatanong ko rin kung paano pagpalaki ng chicken, tapos dun sa mga taong mas marunong, kailan makinig ka eh. Hindi pwedeng hindi ka makinig sa kanila. Hindi ka pwede, kasabi ko, hindi ka pwede marunungan eh, di ba? Eh lalo na, wala naman, from playing, tapos itong growing chicken, pero pinag-aralan din. Through, siyempre, saka meron din kakapanood ng YouTube. Agribusiness. Really, pero I'm very proud to say I'm a very big fan of agribusiness. For the past 3 years or 4 years, yun lang po lagi kong madalas pinununod. Alam mo. Thank you so much, sir. Kasi, pero talaga sa totoo po, hindi sa kaharap ko po si Sir Buddy, it's very educational po na panoorin si Sir Buddy sa agribusiness, how it works. Talagang marami tayong matututunan. Sana sabi ko nga nung araw, kung nag-aaral tayo, nasa video na lang tayo nanonood, wala nang picture kailangan, baka mas magaling tayo. Pero really, I'm a big fan of agribusiness. Talagang I'm very proud to say that. Salamat talaga for giving us the opportunity to be in your show. Yes, sir. Actually, parehas kasi talagang noon pa ako naghanap ng way paano ko makakontak si Sir Abby. Madali lang po ako. Madali lang. Kalad ka rin po ako. Okay, sir. Yun ng mga sa audience natin, sir. Bigyan mo naman sila ng ano yung pinakamagandang lesson na natutunan mo na pwede mong i-share din sa audience natin. Pinamagandang lesson, parang napakahirap yata nun eh. Makinig kayo sa nanay niyo, sa tatay niyo, wala siya siyang sasabihin na masama sa inyo, puro kabutihan. Okay. Anyway po, dito, joking aside, pero totoo po yun. Wala po magulang na magsasabi sa inyo sa mga anak ng masama. Ang lahat po ng magulang, gusto mapabuti ang mga bata. Kaya pag magmamanok po kayo, ganun din po ang gagawin nyo. Ituturing po nyo parang mga anak yung mga manok. Parang mga anak. Kasi baka di na nyo kainin yung manok sa susunod. Pero aalagaan nyo parang anak din ninyo. Kailan may malasakit po tayo, may passion po kayo na alagaan para maging successful po, lalo na po sa ganitong business. Anything, basta may kinalaman sa may buhay, I think kailan alagaan nyo na parang anak din. Sir, sa mga naging passion mo from basketball player to artista and now to a farmer, alin sir yung pinaka-fulfilling sa'yo? Ay, basketball pa rin po. Basketball pa rin. Basketball pa rin. Basketball pa rin. A little background, kasi talaga naman po, nung bata pa ako, basta nakakita ko ng bola, parang nakakalimutan ko na po lahat. Yung nanay ko, pag oras na ng kainan, wala pa ako sa oras ng kainan, hinahabol ako sa basketball. Binauuwi ako para kumain. Talagang basketball pa rin gusto. Pero gusto ko lang maglaro. Pero minahal ko. At nung nakita kong may talent pala ako doon, yung talent ko yun ay kailangan, ipalis mo. Para makarating ka, maging mahusay ka sa patutunguhan mo. Para sa negosyo rin siguro, ganun din. Kailan ipalis mo, galingan mo para makarating ka sa success. I think it's the same story. I don't know, it's true. Kaya, basketball, yung basketball po kasi, kaya kung nasa saan po ako ngayon, yun po yung naging... Nakadugtong lahat yun, sir. Kadugtong po. Nakadugtong lahat. Nakadugtong. Kasi, naging sikat ako sa basketball, may nakilala ako, ganito, hanggang nagkadugtong-dugtong po. At parang, kung dugtong, kung hindi kay Toti, hindi tayo magkakakilala. Kaya sabi ko, ang mundo ay kailangan, hindi pwedeng wala kang kadugtong. Kailangan, no man is an island. Kailangan talagang, hindi ka pwedeng ikaw lang. Kailangan maging, kaya sabi ko, basketball, kaya doon nag-umpisa lahat.
kung nasa saan po ako ngayon. Pero ngayon, kasi tapos na ako sa basketball, ito na po talaga ang pinagtutuunan ko ng pansin. Ang lalim ng Tagalog. No? Talagang, And syempre, rewarding ito. Rewarding po, talaga rewarding. Saka, parang, dati po, parang insecure ako na what will happen in the next 10 years. Okay. Now, I don't have to think. Because I know I'm secure. With what I have now. Diba? I'm secure. Diba? Kasi, I like to share kasi few months na o a year before retiring from basketball, siyempre sabi ko, what will I do after playing basketball? Lahat po ng player, yun ang question mark, what, di ba? Hindi ko rin alam ang mangyayari sa akin. Kaya naging sleepless night ako. Hindi ko alam anong magiging future ko. Pero now, with this, where I am now, I know I'm secure for the rest of my life. Kaya yun ang pinakamasarap eh. Yun, wala ka na masyadong inaala-ala, di ba? Kaya yung ang sarap naman kung lahat tayo makarating sa ganong stage na diba? Wala ka nang iniintindi, sir. Sir, iniintindi ko na yung apo ko. Meron pa rin naman kasi yun naman ang siyempre yun ang life ko, di ba? Parang Yes, sir. para sa akin hindi ko na iniisip yung sarili ko. Yun naman iniisip ko yung sa mga apo ko. Kasi siyempre gusto ko rin man mas maganda rin ang buhay, abutin nila. Yun naman, sir. Thank you po. Sir, maraming salamat po, sir. Thank you, salamat. Thank you. Talaga po, maraming pong salamat. And then we'll see you on September 28. Ayan, andun si Sir Ate ko sa September 28. I'll be sa there. Agribusiness Connect. Thank you, sir. Thank you. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.